Okay, so for this problem, the triangular block shown in the figure is subjected to loads P equal to 500 Newton and force F equal to 500 Newton. If AB is equal to 8 cm, BC is equal to 6 cm, resolve each load into components normal and tangential to AC. Okay, so ito yung triangular block. Okay, so itong triangular block na to, yung sides niya, itong side AB niya, this is 8 cm. So, kumbaga vertical side niya ito, no? And then, meron tayo ditong side BC na 6 cm. So, this is its horizontal side. So, itong triangular block na to, this is subjected to this force P equal to 1,500 Newton. So, horizontal load ito, si P. And also, subjected siya sa load F. Okay, so this is 500 Newton and vertical naman, no, si load F. So, ano yung pinapagawa sa atin dito? Ang pinapagawa sa atin dito, pinaparesolve itong bawat force or load na ito into components. So, anong components? Normal and tangential to AC. Okay, so when you say tangential, let's say tangential to AC, ibig sabihin nun along AC. So, kailangan natin kunin yung component nitong dalawang forces na to, okay, na tangential or along sa AC. Okay, and also, yung normal component niya. No? Ibig sabihin ng normal naman, normal to AC, ibig sabihin perpendicular kay AC. So, perpendicular dito kay AC. So, ito yun, yung perpendicular na pag ganun, no? Okay, so to do that, mag-start muna tayo kay 1,500 Newton, no? Okay, so what we're going to do here, i-drawing natin si force P, no, nakatabi ni AC. So, horizontal siya. Okay. So, ito yan, si force P na. Okay. Ito ay 1,500 Newton. So, again, pinapakuha yung normal and tangential component niya to AC. So, paano yung tangential component niya? So, its tangential component will be along AC. So, kung idodrawing natin yun, ito yun. No? So, ito yung component niya na along kay AC. So, ito, pangalanan natin ito na tangential. So, tangential component ni P. And then, yung normal component niya naman, yan yung perpendicular kay AC. So, ito yun. So, pangalanan naman natin ito na normal component ni P. Okay, so dapat dito sa mga ginawa mong components, dapat may mabuong rectangle. No? So, para dito sa mga components na yan, para makuha yan, no, parang katulad din siya nung sa may, kung halimbawa, meron kang force. No? Okay, halimbawa, ito yung force mo. Halimbawa, force P. Di ba, para makuha mo yung, let's say, x component niya, tsaka yung y component niya, di ba kailangan mo ng angle? Either from the horizontal or from the vertical. Or another option, kailangan meron kang slope triangle. Tama? So, ganun din yung kailangan natin gawin dito. So, para makuha mo itong tangential at normal component niyan, kailangan mo ng angle. So, angle from where? No, since ito, tangential component, kumbaga parang yung tangential component mo, ito na yung x component, parang horizontal component, no? And then ito namang normal component mo, parang ito na yung vertical or yung y component mo, no, in this case. So, kailangan mo ng angle either from the horizontal or from the vertical. Tama, so yun yung kailangan natin. Ngayon, paano natin makukuha yung angle na yun, no? Ngayon, balik ka dito kay triangle. Dito kay triangle, meron tayo ditong mga given sides. So, meron tayong given side na 8 tsaka 6. No? So, let's say gawin natin itong angle halimbawa, no? Let's say this is angle theta. No? So, pwede natin makuha itong angle theta na to kasi meron kang opposite side ni triangle tsaka adjacent side. So, pwede mong gamitan yan ng TOA. No? Pero aside dun sa angle, actually, pwede ka rin dito, establish mo na lang yung slope triangle. No? So, yung magiging slope triangle mo dito, since yung vertical side ng triangle na to ay 8,
tas yung horizontal side niya ay 6, puwedeng diyan manggaling yung rise at run ng slope triangle mo. So, 8 at 6, puwede mo yan i-divide pareho sa 2, no, to reduce it to its simplest form, no. So, puwede mong sabihin na yung rise ng slope triangle mo ay 4 at ang run niya ay 3. Tama. So, from this slope triangle, actually, yung angle dito, 'di ba, yan din yung angle theta na 'to. Tama. Ngayon ganito, balik tayo dito sa concern natin, no. So, paano yung magiging dito, angle dito, no? So, 'di ba ito, kung ito ay angle theta, tama ba ito ay angle theta din? Nakikita mo? So, parang property yan ng ng angle. Kung halimbawa, meron kang ganyan, kung ito ay angle theta, 'di ba angle theta din 'to. Okay, ngayon, from here, um, kasi slope triangle yung meron tayo, no? So, kung gagawa ka dito ng slope triangle, okay, so dapat yung mo dito, yung sides ng slope triangle mo ay kaparallel nito, tsaka nito. So, ito yon. Tama. Itong side na to kaparallel nitong tangential, itong side na to kaparallel nung normal. Ngayon, itong angle theta na to, di ba ito din yun? Tama. So, yung naka-slant na yan, kung lalakyan ko siya para makita mo. Ito siya. So, itong angle theta na to, ito din yon. Tama. So, ibig sabihin kung ano 'tong angle theta na 'to, ito din 'yun. So, dito kung ito yung angle theta ta's yung opposite side niya ay 4, so ibig sabihin kung ito yung angle theta mo, yung opposite side niya dito ay ito, tama. Ta's yung adjacent side niya ay ito, tama. So, puwede mong gamitin ngayon 'yan. So, ito ay 4, ito ay 3. So, matic naman, 'di ba, for slope triangles kapag ang rise ay 4 at ang run ay 3 or vice versa, ang hypotenuse niya ay 5. Tama. So, from this slope triangle, actually, yun na, pwede na natin dito makuha yung tangential tsaka yung normal component. So, to solve for the tangential component, okay, for the tangential component, it will just be yung, sulat natin yung 1,500, tapos multiply mo ito by fraction, na yung nasa ilalim is yung hypotenuse ng slope triangle, tapos yung nasa ibabaw, again, ang kinukuha mo yung tangential component. So, tingnan mo dito kay slope triangle, ang side ni slope triangle na parallel kay tangential component is yung 3. So, ang ilalagay mo dito is yung 3. So, solving this, yan na yung magiging tangential component. So, yan ay 1,500 times 3 over 5. So, this is 900 Newton. Okay, so ito yung tangential component natin ngayon. Now, for the normal component, it will be 1,500. Then, multiply natin by a fraction. Ang nasa ilalim is yung hypotenuse ng slope triangle. Ano yung nasa ibabaw? Since normal component ang kinukuha natin, ang kailangan natin dito is yung side ni slope triangle na kaparallel niya. So, ano yung side na kaparallel niya? Itong 4. So, ang nakaibabaw dito is yung 4. Okay, so solving for the normal component, 1,500 times 4 over 5, ito ay 1,200 Newton. So, this is for force P. So, gagawin din natin siya for force F. Okay, so para naman dito kay force F, ganun lang din yung gagawin natin dito. So, itabi mo si force F kay AC. So, vertical yung force F na yun. So, ito siya. So, ito ay 500 Newton. So, again, drawing muna natin yung tangential tsaka yung normal component niya. So, yung tangential component niya will be yung component niya na along kay AC. So, ito yon. So, pangalanan natin itong tangential FT. Tapos, yung normal component niya, ito yung perpendicular kay AC. So, ito yon. Pangalanan natin itong FN. So, again, dapat may mabuo dyan na triangle. Triangle, rectangle rather. Okay. So, para ma-solve natin yung normal tsaka component na yan, kailangan natin ng angle. Either mula dito, sa kumbaga yung horizontal, no, or mula dito kay vertical. So, paano natin yun gagawin? So, going back dito sa kanina na triangle natin, no? So, yung rise mo dito, again, ay 4, yung run mo ay 3. Kasi ito yung kumbaga angle theta natin. No? So, dito,
kung ito ay angle theta, no, so kung pupunta ka dito, plus di ba ito ay ano din, nakikita mo to, di ba ito ay angle theta din? Nakikita mo yan? Angle theta din ba yun? So, kung i-recall mo, di ba kunwari meron kang naka-incline na surface, okay, tapos may angle theta ka dito, tapos naglagay ka dito ng perpendicular na line, tapos naglagay ka dito ng vertical na line. So, yung angle dito, di ba theta? Bakit? Kasi dito, di ba ito, 90 minus theta. Di ba 90 to, itong buo na to. Kung 90 minus theta to, ibig sabihin ito, theta to. So, if this is theta, ibig sabihin theta din to. Tama? So, ito yun. This is theta. So, kung theta yan, yung slope triangle mo dito, of course, parallel doon kay tangential, tsaka parallel doon kay normal na components. So, dito, since ito yung theta, no, so yung opposite na side is 4. So, ito yung 4. Ito naman yung 3. Ito lang, nagkagulo. Kung ito ay theta, yung opposite side niya ay, kasi galing dito, no? Ito ay 4, tas yung adjacent side niya is yung 3. Okay? So, mula dito, yun na. Pwede mo nang kunin dyan yung tangential tsaka yung normal component niya. So, yung magiging tangential component niya, it will just be, sulat mo lang si 500, tapos multiply mo by a fraction. Ano yung nasa ilalim? Yung 5. Ano yung nasa ibabaw? Yung side kay slope triangle, nakaparallel ni tangential. So, ito si tangential. So, yung side nakaparallel niya dito is yung 4. So, ito yun. So, ang tangential component mo ay 500 times 4 over 5. So, ito ay 400 Newton. How about yung normal component? So, normal component niya, that will be 500, multiply mo by a fraction, yung nasa ilalim is yung 5, ano nasa ibabaw. Yung side nakaparallel, yung side sa slope triangle nakaparallel ni normal component. So, ito si normal component. So, yung side nakaparallel niya kay slope triangle ay ito. So, yan ay 3. So, ang normal component natin ay ayan, 300 Newton. So, yun yung mga pinapahanap dito sa problem na ito.